Good day mga ka-sports natin dyan. All-star ng Choco Mucho hindi umubra sa first six ng Petrogas Angels. Maraming nadismaya sa naging laban ng Choco Mucho kahapon. Nakaisang set man sila na panalo pero pahirapan pa ito bago nga sila manalo. Ano-ano kaya ang mga naging rason kung bakit natalo ang Choco Mucho, kung saan narito naman si Cici Rondina at matatangkad pa ang kanyang mga kasamang players. Kita kasi natin na si Dindin Santiago Manabat ay sobrang tangkad, si Malaluan at maging itong si Cherry Nunag ay matangkad rin. Idagdag mo pa dyan ang kanilang opposite hitter na si Kat Tolentino na isa rin sa mga pinakamatangkad. Pero ang lahat ng mga matatangkad na players ng nasabi nating Choco Mucho ay hindi nga umubra ito sa Petrogas Angels. Saan-saan ba nagkulang at sino ba ang talagang nagkulang kung bakit sila mabilisan ngang pinataob ng Angels? Tila ba pinagpraktisan lang sila sa fourth set ng nasabi nating Petrogas sapagkat sobrang natambakan ang nasabi nating Choco Mucho. Mukhang hindi nga nakapalag si Cici Rondina at hindi umubra sa galing ni Brock Van Sickle na kung saan talagang nakipagpukpukan ng matindi at halos karamihan ng Petrogas ay pumupuntos, samantalang dito naman sa Choco Mucho ay piling-pili lamang ang mga players na nakakatulong kay Cici Rondina. Bagamat naka-double digit naman dito si Kat Tolentino pero hindi ito naging sapat. Si Cherry Nunag ay palaban rin at nakadami rin ng puntos pero hindi talaga sila umubra sa Angels. Saan ba nagkulang si Coach Dante Alensunurin? Kulang ba sa reshuffle or talagang talo sila ng Petrogas? Aalamin natin ang mga rason at dahilan na nakita natin kung bakit sila napataob ng mabilisan ng Petrogas Angels. Panoorin hanggang sa dulo, pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Superstar Cici Rondina hindi umubra sa galing ni Brock Van Sickle kung saan pumuntos nga ito ng 34. Grabe, si Cici Rondina ay naka-18 puntos naman pero hindi talaga to sasapat sa 34 points nga ng nasabi nating Brock Van Sickle. Ano ang mga dahilan at rason ating pag-uusapan kung bakit natalo ng mabilisan nga ang Choco Mucho? Narito na. Unahin na nga natin dyan ang kanilang libero, Tang Ponce. Kung tutuusin ay meron nang napatunayan si Tang Ponce sa larangan ng volleyball. Makailan beses na rin siyang nagka-award bilang best libero. Pero kagabi nga sa laban nila kontra sa Angels, tila ba hindi siya nakapalag kay Barbon. Isa nga si Baby La Barbon noon sa itinuturo rin na dahilan kung bakit natalo ang Petrogas. Pero ngayon mukhang nag-improve na siya at nagdoble nga effort rin itong si Baby La Barbon at nag-level up na ang kanyang galing na hindi nga ito nagawa ni Tang Ponce sapagkat madalas nga siyang bagsakan ng bola harap-harapan. Hindi niya rin mahabol-habol ang mga bolang pinapakawalan ng malalakas na spike ni Jonas Abete at ni Brock Van Sickle. At ang mga simpleng drop ball ni Brock Van Sickle, Jonas Abete, Myla Pablo at ni Maiso Puntillas ay hindi niya rin nakukuha. Nagkulang talaga ang nasabi nating Titans sa kanilang floor defense. At syempre hindi lang naman si Tang Ponce, kahit ang kanyang mga kako-teammates ay hindi rin nakaka-receive ng magandang bola. Ang mga services nga ni Chi Saet, maging ni Brock Van Sickle, Myla Pablo ay hindi nga nila maayos na na-receive, kung kaya naging dahilan lumobo ang kalamangan ng Petrogas Angels sa puntos kahapon. Diyan sila talaga nagkulang sa kanilang floor defense. Number 2, kung saan sila nagkulang
Syempre, ang magaling na setter nila na si Boss Dina Wong, ang superstar ng nasabi nating Titans, ay wala nga. Tila ba kahit sabihin ng ibang netizen na mahina si Dina Wong at hindi naman daw ganoon kagalingan, pero kitang-kita natin kahapon na hirap si Mars Alba, kung saan kung nariyan sana si Boss Dina Wong ay malaki ang kanyang maitutulong, dahil kung tutuusin, si Dina Wong noon ang setter kung kaya nagkaroon sila ng silver medalist. Tatandaan ninyo na magaling yan si Boss D, hindi lang siya nagka-award sa pro bilang best setter, pero may ibubuga naman siya dahil palaban siya pagdating sa loob ng court. Isa yan sa mga nagiging rason kung bakit sila natalo, dahil wala nga silang magaling na setter na pangpalit kay Mars Alba. Number 3 na dahilan, ang kanilang middle blocker, Madi Madayag. Noon ay sinasabi nga natin na tila ba hindi kawalan si Madi Madayag, pero kahapon kitang-kita natin na talagang malaki pala ang kawalan ni Madi Madayag pagdating dito sa Titans. Tila ba kasi nalulusutan sila madalas ng bola ni Brock Van Sickle, at dahil nga wala si Madi Madayag, walang veterana na palaban pagdating nga sa loob ng court sa Choco Mucho. Bagamat si Cherry Nunag ay nag-level up naman ang galing, ngunit hindi ito sasapat dahil wala nga siyang katandem na magaling na middle blocker. Kung sana na rin si Madi Madayag, sure tayo na may laban talaga sila sa Petrogas. Diyan talaga sila nagkulang rin, ang pagkawala ni Madi Madayag. Kung kaya kahit sabihin natin nakabalik na ang superstar nila na si Cici Rondina at may bago pang pasok na si Dindin Manabat, ay hindi pa rin umubra dahil kulang sila sa floor defense at kulang nga sila sa middle blocker. Yan talaga ang nakikita namin na dahilan kung bakit sila natalo. At isa pa, si Dindin Santiago Manabat ay hindi nga masyado na ipasok rin, at kahit naman nang naglalaro siya sa loob ng court ay tila ba hindi rin ganoon kataas ang porsyento niya na ngayon. Hindi gaya noong kabataan niya, talagang nakakatakot kapag humampas itong si Manabat, pero ngayon kahit sobrang tangkad ni Manabat ay epekto pa rin ang kanyang mga hampas na malalakas. Talagang puto lang ito pagdating sa Petrogas. Kulang siguro sa power ngayon itong si Manabat, at tila ba na ngangamoy nga na inaalat na naman itong si Dindin. At isa pa sa mga nakikita kong rason dito kung bakit natalo ang Choco Mucho, tila ba kasi nakitaan na nga na hindi ganoon kagaling ang mga middle blocker maliban kay Nunag. Sana nag-reshuffle itong si Coach Dante Alinsunurin. Ipinasok niya sana itong si Micah Ortiz para masubukan uli ang galing nito, sapagkat veterana na to si Ortiz. Alam natin na makikipagpupukan to sa loob ng court. At isa pa sa nagkulang si Coach Dante Alinsunurin, walang iba kundi si Mayan Mendrez, ay pinanatili niya na naman sa bangko. Babad na babad talaga si Mendrez sa bangko. Kung tutuusin, may angking kagalingan itong si Mayan Mendrez. Sa totoo lang, hindi lang kasi masyado na ipapasok sa loob ng court, pero noon kung matatandaan natin, naging player of the game to dahil ipinasok ni Coach Dante Alinsunurin. Ewan ko ba kung bakit ayaw nilang sumugal pagdating kay Mayan Mendrez, kasi sa totoo lang si Mayan Mendrez, swerte yan sa loob ng court. Kitang-kita natin na silent lang yan, pero nakakarami yan ng score. Dapat kasi ipinagpahinga muna itong si Kat Tolentino, sapagkat alam nyo ba na hindi pa 100% na okay itong si Kat Tolentino. Pinipilit lang itong maglaro, pero meron pa itong minor injury. Sana ipinagpahinga muna itong si Kat Tolentino at wag muna masyadong ibabad ng ibabad, baka kasi bumalik ang injury nito. Narito naman si Mayan Mendrez, magaling, bakit hindi nila subukan? Sayang talaga mga ka-sports, maraming mga magagaling sa Choco Mucho na nakabangko lamang, pero sana ay sa susunod diskartihan ng mabuti ni Coach Dante Alinsunurin at ipasok niya ang mga nabanggit natin na players na hindi niya ginamit. Kumbaga, ito ay kinakailangan niyang sumugal kahit hindi nila itinuturing itong star players, kasi alam ko na may ibubuga talaga si Mayan at si Ortiz. Sana next game ay makitaan na natin ng pagbabago ang Choco Mucho.
So ayan na nga mga ka-sports natin dyan, inyo nang nalaman ang mga rason at dahilan kung bakit natalo ang nasabi natin Choco Mucho. Yan kasi ang kanilang mga kakulangan at isa pa, malakas talaga ang Petrogas Angels kaya sila natalo. Gayunpaman, ganoon talaga sa game, may nananalo at may natatalo. Bawi na lang sa next game ang Choco Mucho. Yan muna pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.